Huwag mong isiping. Magiging kapantay ka namin dahil lang sa suot mong puting gown, Teresa. You are just a social climber, a piece of trash that doesn't belong in this hotel, much less in aming pamilya. Look at you. Amoy grasa ka pa rin, kahit anong pabango ang gamitin mo. Ang bawat salita ni Doña Carlota ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katinuan ni Teresa. Sa gitna ng marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, tila tumigil ang mundo. Hawak ni Teresa sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang brooch na gawa sa pinakamaninipis na gear ng makina, isang sining na binuo niya sa loob ng maraming puyat sa suungkahi ng kanyang ama. Regalo niya ito para sa kanyang magiging biyenan, isang simbolo ng pagsisikap at pagmamahal. Ngunit bago pa niya ito maiabot ang malutong na sampal ni Doña Carlota, ang sumalubong sa kanya. Ramdam ni Teresa ang pag-init ng kanyang pisingi isang hapdi na hindi lamang sa balat, kundi dumidirekta sa kanyang kaluluwa. Ang mga mata ng mga bisita ay tila mga karayo na tumutusok sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Ignacio, ang lalaking nang akong poprotektahan siya, ngunit nakita niya lamang itong nakatayo sa isang sulok umiiwas ng tingin at tila nandidiri sa eksenang nangyayari. Ang katahimikan ni Ignacio ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Nanuyo ang lalamunan ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na nahulog sa matigas na sahig na durog sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang brooch na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay tumama. Ito sa makintab na marmol at gumunong palayo isang simbolo ng kanyang mga pangarap na ngayon ay tinatapak-tapakan na ng mga taong akala niya ay magiging pamilya niya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pamilyar na boses ang bumasag sa mapanghusgang katahimikan. Ang aking anak ay hindi basura at mas lalong hindi siya naghahangad ng kayamanang wala naman kayo. Lahat ay napalingon sa pintuan. Naroon si Esteban Monteverde ang kanyang ama, nasuot pa rin ang kanyang luma at may mansa ng langis na jacket. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi tulad ng isang ordinaryong mekaniko. May kinuha siyang isang gintong card mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa sa harap mismo ng nanlahaking mga mata ni Doña Carlota. I am Esteban Monteverde and I own 75% of the energy sector that is currently keeping your bankrupt empire alive. At mula sa segundong ito, Teresa is no longer your future daughter-in-law. She is the woman who will watch you fall. Isang mabilis na pagbaliktad ng tadhana. Ang bawat paghamak ni Doña Carlota ay napalitan ng panginginig ng tuhod. Ngunit para kay Teresa, ang tagumpay na ito ay walang lasa. Ang tanging nais niya ay lisanin ang lugar na iyon. Mahigpit siyang hinawakan ni Esteban sa balikat isang haplos na puno ng proteksyon na matagal na niyang kinailangan. Tara na anak, hindi tayo nababagay sa mga taong hungkag ang kaluluwa. Bulong ng kanyang ama. Habang naglalakad sila, palabas ng hotel ang malamig na hangin ng gabi, ay humahalik sa basa niya mga pisingi. Pakiramdam ni Teresa ay malaya na siya. Ngunit ang kalayang yon ay may kaakibat na bigat sa dibdib. Narating nila ang kalsada, kung saan nakaparada ang kanilang lumang sasakyan. Dun sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, muling nagtama ang kanilang mga mata. Salamat pa! Ang tanging naisambit ni Teresa bago sila tumawid sa kalsada. Ngunit ang tadhana ay isang malupit na manunulat. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang mabilis na truck ang biglang bumulaga sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ni Teresa ang isang malakas na tulak, isang huling sakripisyo mula sa kanyang ama. Ang katawan ni Esteban ay tumalsik bumagsak sa semento na tila isang lantang dahon. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa tao ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang ingay na habang buhay na uukit sa pandinig ni Teresa. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama. Ang kanyang bestie, dungputi ay unti-unting nababahira ng pulang likido. Ang dugo ni Esteban ay humalo sa langis na palaging amoy ng kanyang ama. Papa, wag! Please! Papa! Sigaw ni Teresa, ngunit ang tanging tugon ay ang mahinang pagpikit ng mga mata ni Esteban.
Sa gitna ng kaguluhan sa kabilang bahagi ng kalsada, napansin ni Teresa ang isang pamilyar na figura sa loob ng isang itim na sasakyan. Si Mateo. Nakatingin ito sa kanya. Walang emosyon, bago dahan-dahang itaas ang bintana ng sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng kamatayan. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sa isang gabi, nahanap ni Teresa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit nawala naman sa kanya ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa bawat patak ng dugo sa kalsada, kasabay bang pumanaw ang lahat ng pag-asa o ito ang simula ng isang apoy na hinding-hindi na muling mapapatay? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng punerarya ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng mga mata ni Teresa. Sa loob ng malamig na silid, ang amoy ng kandila at sariwang bulaklak ay humahalo sa masangsang na amoy ng pormalina, isang paalala na ang mainit na yakap ng kanyang ama ay naging isang alaala na lamang na kasing lamig ng marmol. Nakatingin lamang si Teresa sa maputlang mukha ni Esteban. Ang mga kamay ng kanyang ama na dati ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa makina ay malinis na ngayon. Nungit wala na itong buhay. Teresa, kalkangal mong pirmahan ang mga dokumentong ito. Para ito sa maayos na pag-aayos ng estate ni Tito Esteban. Alam mo namang sa gitna ng ganitong trahedya, kailangang maging practical tayo. Ang boses ni Mateo ay pumasok sa kanyang pandinig na tila isang lason na dahan-dahang gumagapang. Hindi lumingon si Teresa. Nanatili ang kanyang paningin sa kanyang ama. Wala pa si Papa sa loob ng hukay, Mateo, at ang tanging iniisip mo ay ang mga papel na yan. Ang mahina, ngunit mariing sagot ni Teresa. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik, bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Humakbang pabalapit si Mateo, ang kanyang sapatos ay lumilika ng marahan, ngunit nakakairitang tunog sa makintab na sahig. I'm just being realistic, Teresa. Huwag kang maging emosyonal masyado. Maraming utang ang kumpanya na kailangang bayaran. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, baka pati ang suukahin na mahal mo ay makuha ng mga pinagkakautangan. Do you want his legacy to vanish just like that? Lumingon si Teresa at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Nakita niya ang isang bahid ng pagmamadali sa mga mata nito, isang kislap ng kasakiman na itinatago sa likod ng wad na pag-aalala. Legacy, Mateo? Pinalaki ka ni Papa na parang sarili niyang anak. Binigyan ka niya ng pangalan ng edukasyon. Ngunit sa oras na ito na isang patak ng luha ay wala akong makita sa iyong mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, ang parehong suit na binili para sa kanya ni Esteban. Umiyak ako sa loob ko, Teresa. Pero kailangang may kumilos. Pirmahan mo na ito. It's a special power of attorney. I will handle everything so you can mourn in peace. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng dibdib, kinuha ni Teresa ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel, pakiramdam niya ay unti-unti niyang ibinibigay ang huling proteksyon na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Hindi niya alam ang bawat kurbada ng kanyang pirda ay ang susi na magbubukas sa impyernong inihanda ni Mateo para sa kanya. Pagkatapos ng libing, habang ang huling takot ng lupa ay itinatapon sa kabaong ni Esteban, tila ba ang buong mundo ni Teresa ay tuluyan ng dumilim. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, ang mansyong naging simbolo ng bagong simula na hindi man lang nila natamasan ang kanyang ama, hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniporme sa mismong pintuan. I'm sorry, ma'am, pero hindi na po kayo pwedeng pumasok, sabi ng isa sa mga gwardiya. Ang boses nito ay walang emosyon. Napakunot ang no ni Teresa. Ang kanyang pagod na katawan ay tila gusto ng bumigay. Anong ibig ninyo sabihin? Bahay ko ito. Bahay ito ng papa ko. Muling lumitaw si Mateo mula sa loob ng bahay. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad malayo sa mapagkumbabang Mateo na nakilala ni Teresa sa loob ng maraming taon. Correction, Teresa. This house is now property of the Monteverde Foundation.
At ayan sa bagong diet ng Diwa Este, sa huling habilin ni Tito Esteban na nahanap namin ang lahat ng ari-arian niya ay ililipat sa foundation na ako ang namamahala. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, binabasa ang kanyang itim na kasuotan. Anong kasinungalingan ito, Mateo? Alam, nating dalawa na walang ganyang dokumento. Meron, Teresa. At pinirmahan mo na rin ang mga papel na nagpapatunay na sumasang-ayon ka sa transisyong ito. Tugon ni Mateo, habang dahan-dahang isinasara ang malaking pinto ng mansyon. You should find a place to stay. Baka sa suong kohi may bakanting bench pa ron na pwede mong tulugan. Out you go. Ang malakas na tunog ng pagpihit ng kandado mula sa loob ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Teresa sa ilalim ng buhos ng ulan, walang dalang, kahit ano, kundi ang suot niyang damit at ang nagbabagang galit sa kanyang puso. Ang taong itinuring niyang kapatid ay naging ahas na tumuklaw sa kanya sa oras ng kanyang pinakamalaking kahinaan. Tumingala si Teresa. Sa langit ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa bawat lamig na dumidikit sa kanyang balat, mas lalong tumitibay ang isang pangako sa kanyang isipan. Ang lahat ng kinuha sa kanya, ang bawat piraso ng kanyang danggal na niyurakan, ay babawiin niya gaano man katagal ang abutin nito. Paano niya malalabanan ang isang kaaway na may hawak ng lahat ng alas habang siya ay wala ng kahit na anong sandata, kundi ang kanyang nagdurugong puso? Mabuti naman, at nahanap mo na ang tamang lugar para sa iyo, Teresa. Dito sa gitna ng mga kalawang at dumi kung saan ka talaga nagmula. Bagay na bagay sa iyo ang amoy ng grasa. Ang boses ni Doña Carlota ay tila huni ng isang mapanirang ibon sa gitna ng katahimikan ng lumang sungkohi. Nakatayo siya sa bungad ng talyer, maingat na itinaas ang laylayan ng kanyang mamahaling sutlang bestida upang hindi ito madikita ng alikabok. Ang bawat kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila nanunukso sa kahirapang dinaranas ni Teresa. Kasalukuyang nakaupo si Teresa sa isang lumang gulong. Ang kanyang mga palad ay punong-puno ng itim na mansa habang sinusubukang ayusin ang isang lumang generator. Ito na lamang ang tanging lugar na hindi nakuha ni Mateo dahil sa tingin nito ay wala itong halaga. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may ningas na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Hindi siya sumagot, ipinagpatuloy niya ang pag-ikot sa tornilyo, hinahayaan ang sakit ng kanyang mga kalyo na magsilbing paalala na buhay pa siya. Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan, niha. Isipin mo na lang na ito ay isang aral mula sa langit, pagpatuloy ni Doña Carlota habang dahan-dahang lumalapit ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilik-an ng marahang tunog sa semento. Kung hindi ka naging ambisyosa, kung hindi mo pinilit ang iyong ama na pumasok sa mundong, hindi naman para sa inyo marahil, ay buhay pa siya ngayon. Ikaw ang pumatay sa kanya, Teresa. Ang iyong kasakiman ang nagdala sa kanya sa kalsadang yon. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumasok sa bawat ugat ni Teresa. Nanigas ang kanyang mga kamay. Ang imahe ng kanyang ama na dugo ang nakahandusay sa kalsada ay muling bumalik sa kanyang isipan, tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa bumabara niyang emosyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itaboy ang matandang babaeng ito, ngunit ang kanyang boses ay tila ninakaw ng matinding pighati. Sipati ang sarili mong. Konsensya ay hindi ka kayang ipagtanggol. Muling pag-atake ni Carlota, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na awa. Nais ko lang namang makatuton. I can give you a small amount, enough para makapagsimula ka sa probinsya. Just sign a formal apology to the Alcantara family admitting na ginamit mo lang si Ignacio para sa pera. Pagkatapos noon, malaya ka na sa lahat ng gulong ito. Humigpit ang hawak ni Teresa sa kole. Nararamdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang palad, isang pakiramdam na mas totoo kaysa sa anumang salitang lumalabas sa bibig ni Carlota. Umalis ka na rito. Ang mahinang tugon ni Teresa, ang kanyang boss, ay nanging inig sa pinipigil na galit. Umalis ka bago ko makalimutan na mas matanda ka sa akin. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlota bago siya tumalikod, iniwan ang isang amoy ng mamahaling pabango
na tila lalong nagpadumi sa hangin ng talyer. Habang papaalis ang kanyang marang, yung sasakyan na iwan si Teresa na mag-isa sa dilim. Ang bawat patak ng langis na tumutulo mula sa generator ay tila sumasabay sa mabibigat na tibok ng kanyang puso. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng pinto. Si Ignacio. Hindi tulad ng kanyang ina, ang mukha ni Ignacio ay puno ng kalungkutan at pagsisisio. Iyon ang nais niyang ipaniwala kay Teresa. Teresa, I'm so sorry, hindi ko alam na pupunta rito si Mommy. Bulong ni Ignacio habang dahan-dahang lumalapit. Gusto kitang tulungan. Mateo is dangerous, Teresa. Hawak niya ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Pero may paraan pa. Kinuha ni Ignacio ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng maruming mesa ng makina. Ito ang deed of sale ng Sungke-hi na ito. Kung pipirmahan mo ito at ililipat sa pangalan ko, hindi ito magagalaw ni Mateo. Mapoprotektahan ko ang alaala ni Tito Esteban. Please, Teresa, gawin mo ito para sa kaligtasan mo. I still care for you. Tiningnan ni Teresa ang dokumento. Pagkatapos ay ang mga mata ni Ignacio. Sa loob-loob niya, may isang maliit na bahagi na gustong maniwala, na gustong kumapit sa natitirang piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit habang tinititigan niya ang panulat na inaalok ni Ignacio, napansin niya ang isang maliit na marka sa gilid ng papel. Isang tatak na pagmamay-ari ng law firm ni Mateo. Ang kanyang puso ay muling bumagsak sa malalim na bangin ng pagdududa. Talaga bang nais siyang tulungan ni Ignacio o isa lamang itong mas maselang patibong upang tuluyan siyang mawalan ng kahit anong sandata laban sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap? Akala mo ba ganun ako kadaling maloko, Ignacio? Ang bawat mansa ng langis sa kamay ko ay may katumbas na talino na hindi nyo kailanman mababayaran ng inyong mga yuwad na pangako. Ang boses ni Teresa ay hindi nanginginig. Bagkus ito ay kasing tigas ng bakal na kanyang hinahawakan. Ibinato niya ang panulat sa harap ni Ignacio. Ang maliit na selyo ng law firm ni Mateo sa sulok ng dokumento ay tila isang nagbabagang uling na nagpaalala sa kanya na ang bawat sulok ng kanyang buhay ay pinaliligiran na ng mga lobo. Teresa, please, listen to me. O tala na sagot ni Ignacio habang mabilis na kinukuha ang papel mula sa mesa. Ginagawa ko lang ito para hindi ka tuluyang mawasak ni Mateo. Mas mabuting sa akin mapunta ang talyer na ito kaysa sa kanya. Lumabas ka na, Ignacio, bago ko pa malimutan na minsan kitang minahal ng higit sa sarili ko. Huling sambit ni Teresa bago tumalikod. Narinig niya ang mabilis na pag-alis ni Ignacio. Ang tunog ng sapatos nito sa semento ay tila isang pagkatalo na ayaw aminin. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob ng Sungke-hi, tila mas bumigat ang hangin. Ang bawat anino sa loob ng talyer ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Nilisan niya ang lugar at nagtungo sa sentro ng lungsod sa tapat ng nagtataasang gusali ng Monteverde Energy. Ngunit sa halip na ang pamilyar na logo ng kanilang pamilya, isang malaking tarpaulin ang sumalubong sa kanya. Nakasulat doon ang anunsyo ng bagong pamunuan sa ilalim ni Mateo. Ang bawat hakbang ni Teresa patungo sa lobby ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin. Ang bawat bulong na naririnig niya sa paligid ang mga marites sa opisina ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang danggal. "I'm sorry, Ms. Monteverde, but you are no longer allowed on this floor." Sabi ng sekretaryang dati ay siya mismong pumipili ng mga bulaklak para sa kanyang kaarawan. Ang boses nito ay malamig, walang bahid ng dati nitong tamis. Sa loob ng malaking conference room, nakita niya si Mateo na nakaupo sa dulo ng mesa sa mismong upuan ni Esteban. Hawak nito ang isang dokumento na may gintong selyo. "And finally," anunsyo ni Mateo sa harap ng mga board members, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay. Ang probate court ay naglabas na ng desisyon. Dahil sa kakulangan ng ebidensya sa panig ni Teresa at sa kalinawan ng huling habilin ni Mr. Esteban Monteverde, ang lahat ng shareholdings at kontrol sa kumpanya ay formal nang inililipat sa aking pangalan bilang tagapamahala ng foundation. Nararamdaman ni Teresa ang pag-ikot ng paligid.
Ang bawat titik sa papel na binabasa ni Mateo ay tila mga anay na kumakain sa alaala ng kanyang ama. Ang kanyang tuhod ay nanghihina, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Ang lahat ng pinaghirapan ni Esteban, ang bawat gabing puyat nito sa pagtatayo ng imperyong ito, ay pormal nang ninakaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumayo si Mateo at lumapit sa kanya, isang mapait na ngiti ang nakapintas sa labi nito. Wala ka ng kahit ano, Teresa. Hindi mo ba naintindihan? You are legally a stranger to your father's name. You are just a girl in a dirty workshop and I am the king of this empire. Hindi kumibo si Teresa. Tiningnan niya ang bawat board member, ang mga taong tinuring ng kanyang ama na mga kaibigan. Nuwit lahat sila ay nakayuko. Ang pagtataksil ay hindi lamang nanggaling sa iisang tao. Ito ay isang buong sistema na binuo upang ilibing siyang buhay sa ilalim ng kapangyarihan at pera. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang bawat palapag na binabagtas niya pababa ay tila isang baitang patungo sa kawalan. Paglabas niya ng gusali, tumingala siya sa pinakamataas na palapag kung saan nakadungaw si Mateo. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang tanging naririnig ni Teresa ay ang sarili niyang pintig ng puso, isang matapang at galit na pintig. Habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak, tila ba hinuhugasan nito ang huling bahid ng kanyang kahinaan. Nawala na ang pera, nawala na ang posisyon. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman makukuha ni Mateo, ang katotohanang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Paano nga ba lalaban ang isang taong itinuring ng patay ng batas habang ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga taong nais siyang tuluyang mabaon sa limot? Ang bawat alikabok na aking pinapahid sa lumang mesang ito ay tila isang piraso ng aking pagkatao na pilit kong binubuo sa gitna ng pagkawasak. Dito sa sungkahi na ito, amoy langis at kalawang ang hangin, ngunit ito lamang ang tanging lugar kung saan nararamdaman ko pa ang init ng presensya ni Papa. Mag-isa si Teresa sa gitna ng kadiliman ng talyer. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya na pasulpot-sulpot ang ningas. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging malinis at maayos ang pagkakamanicure ay puno na ngayon ng itim na mansa at maliliit na sugat. Ngunit sa bawat hapdi, tila may isang bahagi ng kanyang loob na tumitigas, nagiging kasing tibay ng bakal na kanyang nililinis. Hala ka, Teresa Gabi, na bakit hindi ka pa nagpapahinga? Akala ko ba ay bukas mo na itutuloy ang paglilinis na yan? Ang boses ni Aling Nena, ang kapitbahay na kilala sa pagiging marites, ngunit may gintong puso, ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya sa talyer, bitbit ang isang supot ng mainit na pandesal at isang baso ng kape. Kumain ka muna, iha. Hindi makakatulton sa papa mo kung magpapakamatay ka sa trabaho. Mas lalong matutuwa ang mga linta sa Makati kung makikita ka mahina. Napangiti ng bahagya si Teresa, ang unang ngiting dumaan sa kanyang labi simula noong libing. Salamat po, Aling Nena. Hindi ko lang po kayang maupo lang at isipin ang lahat ng nawala. Umupo si Aling Nena sa isang lumang silya at bumuntong hininga. Alam mo, Teresa, bago nangyari ang aksidenteng yon, may napansin ako rito sa talyer. Nakita ko si Mateo rito gabi na noon. Akala ko nga ay nag-uusap lang sila nang maayos ni Esteban. Pero parang mainit ang ulo ng papa mo. Sumisigaw siya tungkol sa isang kahon at katotohanan. Pagkatapos noon, nakita ko si Mateo na lumabas, galit na galit ang mukha, habang may kausap sa cellphone. Napatigil si Teresa sa kanyang ginagawa. Ang pandesal na hawak niya ay tila naging bato sa kanyang palad. Anong kahon, Aling Nena May? Sinabi pa ba si Papa? Iyon lang ang narinig ko, iya. Alam mo naman ang papa mo napakasekreto pagdating sa mga importanteng bagay. Pero bago siya umalis, noong gabingan patungo sa party sa Makati, may iniwan siyang munting bilin sa akin. Sabi niya, Nena, kapag may nangyari sa akin, sabihin mo kay Teresa na. Tingnan niya ang ilalim ng makina na unang ginawa namin. Dali-daling tumayo si Teresa. Nagtungo siya sa sulok ng talyer kung saan nakalagay ang isang lumang generator, ang unang makinang binuo nila ng kanyang ama nung siya ay bata pa lamang. Ang makinang yon ang naging simbolo ng kanilang pagsisimula. Hinawakan niya ang malamig na bakal, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay sa kaba. Sa ilalim ng makapal na dumi at grasa may nakapa siyang isang maliit na siyang.
Gamit ang isang screwdriver, dahan-dahan niyang binuksan ang isang nakatagong bahagi ng casing. Doon nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso balot, na balot ng plastik upang hindi pasukin ng dumi. Ngunit bago pa niya ito tuluyang mabuksan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang nagpatigil sa kanya. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa bintana ng talyer, tila mga mata ng isang mananalbahe na naghahanap ng biktima. Napatayo si Aling Nena. Ang mukha ay puno ng takot. Teresa, may mga lalaking bumababa sa sasakyan. Hindi sila mukhang taga rito. May dala silang mga bakal na pamalo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi pa siya handa. Wala pa siyang ebidensya, at nayon ay narito na ang mga tauhan ni Mateo upang tapusin ang hindi nila natapos noong gabi ng aksidente. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na kahon sa kanyang dibdib. Ang pintuan ng talyer ay nakatanggap ng isang malakas na puwersa mula sa labas sapat upang mayanig ang buong gusali. Alam ni Teresa na sa oras na ito, hindi lamang ang suong kurhi ang nakataya, kundi ang huling alas na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Sino ang mga taong ito at gaano kalayo ang kayang gawin ni Mateo para lamang makuha ang lihim na itinatago sa loob ng maliit na kahon na hawak ni Teresa? Ang bawat kalansing ng mga bakal na bumabagsak sa semento ay tila mga huling tibok ng puso ni Papa na pilit na pinatitigil ng mga taong walang kaluluwa. Isang marahas na paghampas ang tumama sa kahoy na pinto sapat upang mayanig ang buong pundasyon ng lumang talyer. Hindi nakapagsalita si Teresa. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan habang mahigpit na yakap ang tanso na kahon sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot, ngunit sa kabila nito isang matinding alab ng proteksyon ang nanaig. Hindi ito basta-basta dokumento. Ito ang huling hininga ng danggal ng kanyang ama. Aling Nena, magtago po kayo sa likod ng malaking tangke. Bulong ni Teresa. Ang boses niya ay kasing talim ng isang mitsa. Kahit nanginginig ang mga tuhod, tinulungan niya ang matanda na makapagtago bago niya mabilis na itinago ang tansong kahon sa loob ng isang balde ng ginamit na langis, madumi malapot at hindi kakikitaan ng kahit anong halaga. Nang tuluyang mawasak ang trangka ng pinto, pumasok ang 3 lalaking balot ng itim na damit. Ang amoy ng alak at pang-anib ay agad na humalo sa amoy ng grasa. Ibigay mo sa amin ang hinahanap namin, Teresa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam naming itinago ito ni Esteban dito, uyam ng isa sa kanila, habang iwinawasiwas ang isang bakal na pamalo na tumatama sa mga lumang makina lumilika ng nakakangilong tunog ng nagkakaumpugang metal. Wala kayong makukuha rito. Layasan ninyo ang talyer ng papa ko, sigaw ni Teresa. Sa bawat kagamitang, itinitumba nila ang luma niyang welding machine, ang mga estante ng mga tornilyo na ngayon ay nagkalat sa sahig, ay tila isang bahagi ng kanyang alaala ang dinudrog. Ngunit nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay kasing tuwid ng isang haligi. Hinalugog nila ang bawat sulok, itinapon ang mga basahan at binaligtad ang mga mesa. Ngunit hindi nila pinansin ang balde ng maduming langis sa tabi ng paanan ni Teresa. Sa gitna ng galit, hinablot ng isa ang braso ni Teresa, sapat upang madiin ang kanyang balat sa magaspang nitong palad. Sabihin mo sa amin kung nasaan o sisiguraduhin naming susunod ka sa tatay mo. Wala akong alam, sagot ni Teresa, habang tinitiis ang sakit. Sa sandaling iyon, isang malakas na busina mula sa isang hindi kilalang sasakyan sa labas ang nagpatigil sa lahat. Ang mga ilaw nito ay nabulag ang mga mananalbahe. Dahil sa takot na mahuli mabilis na nagbulasan ng mga lalaki, iniwan ang talyer na tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Nang muling bumalik ang katahimikan, tanging ang mabibigat na hininga ni Teresa at Aling Nena ang naririnig. Dahan-dahang lumabas si Teresa mula sa dilim at isinawsaw ang kanyang kamay sa malapot na langis. Inangat niya ang tansong kahon ang kanyang mga daliri ay nababalot ng itim na likido. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ginala niya ang kahon sa ilalim ng maliit na bumbilya at dahan-dahang binuksan ang takip nito. Sa loob, hindi ginto ang kanyang nakita, kundi mga lumang banthitkin na mga makina.
Ngunit habang tinititigan niya ang bawat guhit ng panulat ni Esteban, napansin niya ang mga maliliit na numero at titik sa gilid na hindi kabilang sa disenyo mga code na tila isang lihim na wika. Bakit ganito ang mga sulat ni Papa? Bulong ni Teresa sa sarili. Isang piraso ng papel ang nahulog mula sa mga dokumento. Isang maikling sulat na may petsang 1 linggo bago ang aksidente. Para sa aking mahal na Teresa, ang bakal ay nagiging matibay lamang sa gitna ng apoy. Hanapin mo ang liwanag sa likod ng mga numero. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Teresa Sino. Ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng businang yon. At ano ang tunay na halaga ng mga numerong ito na handang pumatay si Mateo para lamang makuha? Habang nililinis ni Teresa ang langis sa kanyang mga kamay, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa dikalayuan. Dahan-dahang namamatay ang mga ilaw bago ito tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Isang bagong misteryo ang bumabalot sa kanyang paghihigante. Ang bawat pira-pira sumbubog na aking pinupulot mula sa sahig ay tila mga alaala ng isang payapang buhay na hindi na kailanman mabubuo pang muli. Ngunit sa bawat sugat na idinudulot nito sa aking mga daliri, mas lalong tumitibay ang aking paninindigan na hindi ako susuko. Maliwanag na ang sikat ng araw na sumisilip sa mga butas ng bubong ng talyer na tila mga daliri ng liwanag na pilit na humahaplo o sa nagkalat na kagamitan ni Teresa. Ang gabi ng pananalakay ay nag-iwan ng malaling na sugat hindi lamang sa gusali, kundi maging sa katahimikan ng kanilang komunidad. Ngunit habang nililinis ni Teresa ang mga nagkalat na tornilyo, hindi siya nag-iisa. Hayaan mo na kami rito, Teresa. Magpahinga ka muna sa loob at uminom ng tubig. Kami na ang bahala sa mga kalat na ito. Sabi ni Mang Cardo, ang matandang mekaniko na naging kanang kamay ni Esteban sa loob ng 2 dekada. Kasama niya ang ilan pang mga kapitbahay na bitbit ang kanilang sariling mga wales at balde. Sa kultura ng mga Pilipino ang bayanihan ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang kilos ng pagmamahal. Ang mga marites ng barangay sa pamumuno ni Aling Nena ay hindi lamang dala ang kanilang mga chika, kundi pati na rin ang kanilang malasakit. Habang nagwawalis ang kanilang mga bulong, ay nagsimulang maging isang mahalagang sandata para kay Teresa. Alam mo ba, Teresa? Simula ni Aling Nena habang nakasilip sa labas. Ang itim na sasakyang bumisina kagabi ay madalas kong makitang nakaparada sa tapat ng opisina ni Mateo. Ngunit ang driver nito ay hindi tauhan ni Mateo. Parang may lihim na nagbabantay sa'yo. Napatigil si Teresa. Ang impormasyong ito ay tila isang bagong mitya sa kanyang isipan. Sigurado po ba kayo, Aling Nena? O iha. At may isa pa. Dagdag ni Mang Cardo habang pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang isang lumang bimpo. May narinig ako sa mga driver sa labas ng kumpanya ni Mateo. Sinasabi nilang, ang preno ng sasakyan ng papa mo ay hindi basta-basta nasira. May nakita silang isang lalaking may hawak na pliers sa garahe bago umalis si Esteban noong gabing yon. Ang lalaking yon may tattoo ng alakdan sa kanyang leeg. Ang bawat salitang binitawan ni Mang Cardo ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang network ng mga marites at mga manggagawa, ang mga taong madalas na hindi napapansin ng mga mayayaman sa Makati, ay naging mga mata at tainga ni Teresa. Sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit, nalaman ni Teresa na si Mateo ay hindi lamang nagnanahaw ng yaman, kundi nagpaplano rin ng isang mas malaking sabwatan. Dinala ni Teresa ang mga dokumentong nakuha niya mula sa tansong kahon sa isang sulok ng talyer. Gamit ang mga impormasyon mula sa kanyang mga kapitbahay, sinimula niyang iugnay ang mga misteryo, numero sa mga petsa at lokasyon. Napagtanto niya na ang mga numerong iniwan ng kanyang ama ay hindi lamang mga code sa bangko, kundi mga coordinates ng isang tagong warehouse sa labas ng Maynila. Ang warehouse na ito, dito, inililipat ni Mateo ang mga materyales na binabayaran ng Monteverde Energy. Pero hindi kailanman nakakarating sa mga planta. Bulong ni Teresa sa sarili. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ito ang katotohanang handang pumatay si Mateo para lamang maitago. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip,
Isang marahas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa kalsada. Hindi ito para sa kanyang proteksyon. Huminto ang isang patrol car sa harap ng talyer at bumaba ang isang lalaking nakabarong isang sheriff na may hawak na legal na dokumento. Miss Teresa Monteverde, mayroon kaming utos mula sa korte na kumpiskahin ang lupang ito. Ayon sa bagong titulo na ipinasa ni Mr. Mateo, ang suungkahi na ito ay bahagi na ng asset ng Monteverde Foundation at kailangang bakantihin sa loob ng 24 oras. Deklarasyon ng sheriff. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Doña Carlota. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang tinitingnan ang pirma sa ilalim ng dokumento. Hindi lamang siya ninakawa ng nakaraan. Ngayon, pati ang kanyang huling silungan ay nais ng bawiin. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang talyer na ito ay hindi kasama sa mga ari-arian ng foundation. Sigaw ni Aling Nena habang ang mga kapitbahay ay nagsimulang pumalibot kay Teresa bilang proteksyon. Tumingin si Teresa sa sheriff pagkatapos ay sa mga nagbabantang anino ni Mateo na tila nakamasid mula sa malayo. Sa loob ng 24 na oras, mawawala sa kanya ang lahat ng kagamitan at ang lugar kung saan niya nahanap ang lihim ng kanyang ama. Saan pupunta si Teresa? Ngayong, wala na siyang matuluyan at paano niya mapoprotektahan ang mga banti at na tanging sandata niya sa pagbawi ng husti. Ang halik ng isang taksil ay mas nakakamatay kaysa sa taga ng isang kaaway dahil ito ay ibinibigay sa gitna ng isang yakap na akala mo ay kanlungan. Sa gitna ng kaguluhan ng pagpapatalsik, isang makintab at kulay pilak na sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Ang tunog ng marang, yang makina nito ay tila isang mapang-asar na halakhak sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng lugar. Bumaba si Ignacio, suot ang isang mamahaling puting polo na tila hindi kailanman nadikitan ng kahit isang butil ng alikabok. Ang kanyang hitsura ay isang malupit na kabaliktaran ni Teresa na ang muka ay may bahid ng uling at ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-aalala. Teresa, look at yourself. You look so tired. Simula ni Ignacio, ang boses niya ay puno ng maling lambing na tila pulot na may halong lason. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Teresa, ngunit mabilis itong binawi ng dalaga. I'm here to help you. Ayaw kong makita kang natutulog sa kalsada bukas. Help, o baka naman nandito ka. Para siguraduhin na wala na akong matuluyan, sagot ni Teresa. Ang boses niya ay galing sa ilalim ng kanyang nagdurugong dibdib. Anong kailangan mo, Ignacio? Sabihin mo na at umalis ka na, bago ko pa mabuhos sa iyong balde ng ginamit na langis na ito. Bumantong hininga si Ignacio, nagkunwaring nasasaktan. Mateo is ruthless, Teresa. He won't stop until you're completely erased. But I can talk to him. I can convince him na hayaan ka na, basta sumama ka sa akin. Magtatayo tayo ng bagong buhay sa malayo. I'll buy you a condo, a shop, anything you want. Just give me the blueprints that my mom said you're hiding. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Blueprints? So iyon palang ipinunta mo rito? Ang akala ko ay may natitira ka pang. Kahit katiting na konsensya, pero hanggang ngayong tautawan ka pa rin ni Doña Carlota? It's for your safety, Teresa. My mom is planning something worse. If you don't leave by tomorrow, she will have this place bulldozed with you inside. Galit na si Ignacio ang kanyang. Maskara ng pag-aalala ay unti-unting nalalaglag. Inilalantad ang kanyang tunay na takot sa kanyang ina. Huwag kang matigas ang ulo. Isipin mo ang sarili mo. Mas pipiliin kong pang mabaon sa ilalim ng gumuhong pader ng talyer na ito kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ninyo, mariing sagot ni Teresa. Kinuha niya ang isang baso ng maduming tubig na ginamit sa paglilinis ng mga pyesa at walang pag-aalinlangang isinaboy ito sa sapatos at pantalon ni Ignacio. Ang bawat patak ng dumi sa kanyang mamahaling suot ay simbolo ng lahat ng dumi na idinikit nila sa pangalan ni Esteban. You'll regret this! Sigaw ni Ignacio habang mabilis na bumabalik sa kanyang sasakyan, nandidiri sa mantsa sa kanyang kasuotan. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, tumunog ang cellphone na naiwan ni Ignacio sa ibabaw ng isang lumang makina sa kanyang pagmamadali. Sinagot ito ni Teresa.
Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng otoridad ang boses ni Doña Carlota. Ignacio, nakuha mo na ba ang mga dokumento? Siguraduhin mong pirmahan niya ang pag-amin na siya ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya bago mo siya paalisin. Kung hindi alam mo na ang mangyayari sa kahinayan mamayang gabi, demolish everything, leave no evidence of Esteban's work. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Hindi lamang pala pagpapatalsik ang plano nila. Nais nilang gawing kriminal si Teresa upang tuluyan itong hindi makalaban sa korte. At mas malala ang demolisyon ay mangyayari hindi bukas, kundi sa loob lamang ng ilang oras. Humarurot ang sasakyan ni Ignacio Palayo, hindi namamalayan ang naiwang telepono. Tumingin si Teresa sa paligid ng talyer, ang mga kagamitan ng kanyang ama, ang kanyang tanging kanlungan. Ang bawat anino ay tila bumubulong ang panganib. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Teresa ang tunog ng malalaking makina na papalapit sa kalsada. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ito ay ang tunog ng mga bulldozer na handang lamunin ang lahat ng kanyang natitirang alaala. Paano ililigtas ni Teresa ang mga lihim ng kanyang ama kung sa bawat segundo ay papalapit na ang mga bakal na panghil na dudurog sa kanyang huling pag-asa? Ang bawat pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila mga hakbang ng isang halimaw na handang lamunin ang huling bakas ng aking pagkatao. Sa bawat paglapit ng mga anino ng bulldozer, nararamdaman ko ang malamig na haplos ng kawalan ng katarungan na pilit akong ibinabaon sa limot. Nakatayo si Teresa. Sa gitna ng talyer, ang tanging tanglaw ay ang liwanag mula sa screen ng cellphone ni Ignacio na naiwan sa mesa. Ang bawat mensaheng pumapasok sa telepono ay tila mga patunay ng isang masamang balak. Nakita niya ang mga usapan ni Mateo at Doña Carlota, mga bank transfer, mga peking pirma, at ang plano kung paano lilinisin ang lahat ng bakas ni Esteban Monteverde. Teresa, labas na riyan. Wala na tayong magagawa, masyado silang marami. Sigaw ni Mang Cardo mula sa labas. Ang tunog ng mga naglalakihang makina ay nagdudulot ng pag-alog ng mga kasangkapan sa loob ng talyer. Ang mga lumang lata ng pintura ay nagkakabangga-bangga, lumilika ng isang nakakabalisa na ritmo sa gitna ng kadiliman. Mabilis na isinilid ni Teresa ang tansong kahon at ang cellphone ni Ignacio sa loob ng kanyang luma at maduming backpack. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Sa labas, nakita niya ang mga tauhan ni Mateo na may hawak na mga sulo at kagamitang pangdemolisyon. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa mga mata ni Teresa, hindi bilang tanda ng takot, kundi bilang mitsa ng kanyang pagbabalik. Sige, sirain ninyo ang mga pader na ito. Bulong ni Teresa habang dahan-dahang lumalabas sa likurang pintuan ng talyer, umiiwas sa paningin ng mga gwardiya. Ngunit ang katotohanan ay hindi ninyo kailanman magigiba. Habang tumatakbo siya sa madidilim na eskinita ng barangay, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng unang pader ng talyer. Ang tunog ng nadudurog na semento at nababaling kahoy ay tila isang huling sigaw ng kanyang ama. Napahinto si Teresa, napasandal sa isang malamig na pader at hinayaan ang isang pait na luha na pumatak. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang bawat tawa nila ni Esteban habang nag-aayos ng makina, ay kasabay na dinudurog ng mga bakal na pangil ng bulldozer. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ito ang parehong sasakyang magligtas sa kanya kagabi. Bumaba ang bintana nito at isang lalaking may seryosong mukha, si Attorney Dante, ang dating legal counsel at matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang nawala ang tumingin sa kanya. Pasok, Teresa. Hindi pa tapos ang laban. Inaasahan ni Esteban na darating ang araw na ito at iniwan niya sa akin ang huling piraso ng proteksyon na kakailanganin mo. Sabi ni Dante, ang boses nito ay puno ng katiyakan. Pumasok si Teresa sa sasakyan, mahigpit na yakap ang kanyang bag. Sa loob ng sasakyan, iniabot sa kanya ni Dante ang isang luma, ngunit maayos na dokumento. Ito ang iyong tunay na diploma sa abogasya, Teresa. Alam ng iyong ama na tinalikuran mo ang iyong pangarap para sa kanya, kaya lihim niyang itinuloy ang pag-aayos ng iyong mga kredensyal. You are a full-fledged lawyer in the eyes of the law, and now you have the license to fight them in their own game. Nanlaki ang mga mata ni Teresa.
Sa gitna ng abo ng kanyang nakaraan, isang bagong sandata ang ibinigay sa kanya. Hindi lamang siya isang biktima. Isa na siyang mandirikma na may sapat na kaalaman upang bawiin ang lahat. Dalhin niyo po ako sa lumang warehouse sa labas ng Maynila, mariing utos ni Teresa. Doon natin sisimulan ang pagbuwag sa kaharian ni Mateo. Ngunit habang papalayo ang sasakyan, napansin ni Teresa sa side mirror ang isa pang sasakyang sumusunod sa kanila. Isang itim na SUV na may pamilyar na plaka. Alam ni Mateo na hindi siya basta-basta susuko at tila nagsisimula ng isang habulan na hindi lamang buhay ang nakataya, kundi ang huling ebidensya ng kanyang pag-asa. Sino ang nasa loob ng sumusunod na sasakyan? At kakayanin ba ni Teresa na makarating sa warehouse bago siya tuluyang maabutan ng mga taong nais siyang patahimikin habang buhay? Ang bawat usok na pumapaykot sa hangin mula sa guho ng talyer ay tila huling hininga ng aking ama na pilit nilang binubura sa mundong ito. Ngunit hindi nila alam na ang bawat abo ay magsisilbing mitsa ng aking muling pagkabuhay. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ni Attorney Dante, hindi bitiw-bitiw ni Teresa ang kanyang diploma. Ang papel na yon, na dapat ay simbolo ng tagumpay at selebrasyon, ay basa ngayon ang kanyang mga pawis at luha. Napakasakit isipin na habang nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay, ay doon pa lamang niya nalaman na ang kanyang pangarap ay matagal na palang itinaguyod ng kanyang ama sa likod ng kanyang kaalaman. Attorney, bilisan niyo po. Ramdam ko ang bawat pagyanig ng sasakyang sumusunod sa atin. Bulong ni Teresa habang nakatingin sa side mirror. Ang itim na SUV ay tila isang asong ulol na hindi tumitigil sa paghabol. Ang mga ilaw nito ay tila mga nanlilisik na mata sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa labas ng Maynila. Kumapit ka, Teresa. Malapit na tayo sa coordinates na iniwan ni Esteban. Sagot ni Dante habang mahigpit ang hawak sa manibela. Isang malakas na puwersa ang tumama sa likuran ng kanilang sasakyan sapat upang mayanig ang loob nito at tumama ang ulo ni Teresa sa bintana. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal ay umalingaw sa tahimik na gabi, isang marahas na paalala na walang balak si Mateo na hayaan silang makarating sa warehouse ng buhay. Nang marating nila ang isang liblib na dako sa Bulacan, isang lumang bodega na balot ng mga gumagapang, na baging ang bumulaga sa kanila. Mabilis silang bumaba at pumasok sa loob, iniwan ang sasakyan sa gitna ng kadiliman. Ang loob ng bodega ay amoy lumaamoy alikabok at amoy ng mga lihim na matagal nang itinago. Gamit ang flashlight ng cellphone ni Ignacio, sinimulang hanapin ni Teresa ang kaukulang makina na nakasaad sa mga banthitke. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga lumang kahoy na sahig, nararamdaman niya ang kaba na tila isang tambol sa kanyang dibdib. Sa dulo ng bodega, nakita niya ang isang dambuhalang makinang pang-industriya, ang orihinal na prototype ng energy turbine na binuo ni Esteban. Dito itinago ni Papa ang lahat, sabi ni Teresa. Gamit ang mga code mula sa tansong kahon, pinindot niya ang mga kaukulang lever at button sa control panel ng makina. Isang marahang tunog ng mga gumagalaw na gear ang narinig at isang lihim na drawer sa ilalim ng makina ang bumukas. Sa loob nito ay ang mga orihinal na logbook ng kumpanya, mga dokumentong nagpapatunay ng bilyon-bilyong halaga ng nakaw na yaman ni Mateo at ang ebidensya na si Esteban ay pinatay dahil sa pagtuklas nito. Ngunit bago pa man mahawakan ni Teresa ang mga dokumento, isang pamilyar at malamig na palakpak ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Mula sa madilim na sulok lumabas si Mateo, hawak ang isang baril na nakatutok sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng mapanuyang tagumpay, ang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. You really are your father's daughter, Teresa. Masyadong matalino, masyadong mapuso. Pero hanggang dito na lang ang talino nyo, sabi ni Mateo, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang mga logbook na yan at baka lang hayaan kitang mabuhay bilang isang pulubi sa kalsada. Pero kung hindi, magkakaroon ng isa pang aksidente sa gabing ito. Humigpit ang hawak ni Teresa sa logbook. Nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, ang pagod ng kanyang katawan, at ang bigat ng kanyang diploma sa kanyang bag.
Tumingin siya kay Mateo nang walang takot, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang bakal ay nagiging matibay lamang sa gitna ng apoy, Mateo. At sa gabing ito, titiyakin kong ikaw ang tutupukin ng apoy na sinimulan mo. Isang mabilis na pagkilos ang nangyari. Itinapon ni Teresa ang isang maliit na lalagyan ng langis sa direksyon ni Mateo sapat upang mawala ang pokus nito. Isang putok ang narinig, hindi mula sa baril ni Mateo, kundi ang tunog ng pagbagsak ng isang malaking bakal na beam mula sa itaas na tila may sariling isip. Sa gitna ng alikabok at kaguluhan, nakita ni Teresa ang isang pagkakataon. Ngunit bago pa siya makatakbo, narinig niya ang boses ni Mateo na tumatawa sa gitna ng dilim, isang tawang tila nanggagaling sa mismong impyerno. Akala mo ba ay ikaw lang ang may alam sa lugar na ito? May bomba akong inilagay sa paligid ng bodegang ito, Teresa. Kung hindi ako ang kukuha ng logbook, walang makakakuha nito. Ang tunog ng isang digital timer na nagsimulang tumakbo ay umalingaw-naw sa buong bodega. Mayroon na lamang silang 3 minuto bago maging abo ang lahat ng ebidensya kasama na ang kanilang mga buhay. Sino ang mas mahalaga kay Teresa, ang ebidensya para sa katarungan ng kanyang ama o ang sarili niyang buhay at ang pagkakataong mabuhay para sa hinaharap na... Ibigay mo sa akin ang logbook na yan, Teresa. Huwag kang magpakabayani. Isang pindot ko lang magiging abo ang lahat ng pinaghirapan ni Esteban. Kasama na ang iyong huling hininga. Ang boses ni Mateo ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang baliw na pagnanasa na kontrolin ang tadhana. Sa gitna ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mapulang ningning ng digital na timer na nakakabit sa isang haligi. Ang bawat pagpalit ng numero ay tila isang mabigat na hakbang ng kamatayan na papalapit sa kanila. Nakatayo si Teresa sa tapat ng dambuhalang makina mahigpit na nakayakap sa logbook na tila ito ang kanyang sariling sanggol. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila sumasabay sa takbo ng timer. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Mateo. Ang logbook na ito ay hindi lamang papel. Ito ang katarungan para sa aking ama. Kung kailangang mamatay ako rito kasama ng katotohanan, gagawin ko. Teresa, wag, sigaw ni Dante habang pilit na tumatayo mula sa pagkakasubasob. Ngunit bago pa makagalaw ang abogado, isang marahas na tunog ng pagpapakawala ng mitsa ang narinig mula sa timer. Ang natitirang oras ay bumibilis. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging masikip, puno ng amoy ng pulbura at panganib. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Mateo. Kung ganon mamatay kayong dalawa? Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo. Sa labasan iniwan silang nakakulong sa gitna ng isang bitag na malapit ng sumabog. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bodega, isang pinal na hatol ng pagkakakulong. Attorney Dante ang lihim na lagusan sa ilalim ng makina. Sigaw ni Teresa. Naalala niya ang isa pang guhit sa van, thitke ng kanyang ama, isang emergency exit na nakatago sa ilalim ng turbine. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, itinulak ni Teresa ang isang mabigat na lever. Ang tunog ng mga nagkikiskisang bakal at matandang mekanismo ay lumika ng isang nakakangilong ingay hanggang sa bumukas ang isang maliit na siwang sa sahig. Dali, Teresa, mauna ka na. Pagmamadali ni Dante. Ngunit habang bumababa si Teresa sa madilim na lagusan, isang malakas na nig ang naramdaman sa buong bodega. Ang unang pagsabog ay naganap sa kabilang dako, nagdulot ng pagbagsak ng mga kisame at paglipad ng mga debris. Ang init ng apoy ay nagsimulang humalik sa kanyang balat, isang hapdi na tila nagpapaalala sa kanya ng impyer nung pinagdaanan niya. Nagtagumpay silang makalabas sa isang kanal na malayo sa bodega bago ang huling dambuhalang pagsabog. Isang malakas na puwersa ng hangin at apoy ang lumaman sa buong gusali, nagpaliwanag sa madilim na kalangitan ng Bulacan. Ang tunog ng pagguho ng mga bakal at semento ay tila isang huling paalam ng nakaraan. Nakahandusay si Teresa sa damuhan. Hinihingal ang kanyang mukha ay punong-puno ng abo at dumi. Ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakakapit sa logbook. Buhay siya. Buhay ang katotohanan. Teresa? Tingnan mo, bulong ni Dante habang nakaturo sa malayo.
Sa ilalim ng liwanag ng naglalagablab na bodega, nakita nila ang sasakyan ni Mateo na mabilis na humaharurot palayo. Ngunit hindi napansin ni Mateo na may isang itim na SUV na sumusunod sa kanya, ang parehong sasakyong nagmamasid kay Teresa simula pa noong una. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang unang pahina ng logbook sa ilalim ng liwanag ng apoy. Doon nakita niya ang isang sulat kamay na hindi para sa kumpanya. Ito ay isang maikling mensahe mula kay Esteban. Teresa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang maghigante para sa galit. Maghigante ka para sa pagmamahal. Ang susi ng lahat ay wala sa pera, kundi sa pangalang Clara. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Clara. Iyon ang pangalan ng yumaong asawa ni Mateo. Ang babaeng laging sinasabi ni Mateo na dahilan ng kanyang pagsisikap. Ano ang kinalaman ng isang patay na babae sa bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Mateo? Sa gitna ng usok at abon na pagtanto ni Teresa na ang laban na ito ay mas malalim pa sa pera at kumpanya. Ito ay tungkol sa isang lihim na kayang sumira sa mismong pagkatao ni Mateo. Sino si Clara sa buhay ni Esteban? At anong katotohanan ang itinatago ni Mateo sa likod ng pangalang ito na handa siyang pumatay ng sarili niyang amain? I'm sorry, Doña Carlota, but this card is declined. All of your accounts under the Monteverde Foundation are currently under an administrative freeze pending an investigation. Ang mga salitang ito mula sa kahera ng isang eksklusibong butik sa Makati ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng matandang babae. Sa harap ng iba pang mga socialite na dati ay yumuyukod sa kanya, naramdaman ni Doña Carlota ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay na may suot na diamante ay nanginig sa tindi ng hiya. Ang bawat bulong at sulyap ng mga tao sa paligid, ang mga mapanghusgang marites ng alta sosyedad, ay tila mga karayong na tumutusok sa kanyang naghihingalong danggal. Investigation? Anong investigation? Do you know who I am? Ako ang nanay ng magiging asawa ng may-ari ng Monteverde Energy. Sigaw ni Carlota, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Ngunit ang tanging tugon sa kanya ay ang malamig na tingin ng security guard na dahan-dahang lumalapit upang paalisin siya. Habang nangyayari ang eksenang ito sa isang maliit at madilim na silid sa tapat lamang ng gusali, nakatingin si Teresa sa monitor ng kanyang laptop. Sa tabi niya ay si Attorney Dante. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay nagniningning ngayon sa talino ng isang abogado. Ang logbook na nailigtas niya sa apoy ay naging mitsa ng isang malawakang audit na nagpabagsak sa mga bank accounts ni Mateo at mga Alcantara sa loob lamang ng isang gabi. Magsisimula pa lang tayo, Carlota, bulong ni Teresa. Nararamdaman niya ang hapdi ng paso sa kanyang braso mula sa pagsabog isang hapdi na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dahan-dahang dinudurog ang pundasyon ng kanyang mga kaaway. Teresa, kakailangan nating kumilos ng mabilis. Paalala ni Dante habang ipinapakita ang isang lumang litra to na nakuha niya mula sa mga file ni Esteban. Nalaman ko na kung sino si Clara. Siya ang asawa ni Mateo na namatay 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang autopsy report ay hinarang ni Mateo gamit ang pera ng iyong ama. Sinasabi rito na si Clara ay hindi namatay sa sakit, kundi sa matinding psychological torture at pagkakalason. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang pangalang Clara ay hindi lamang pala isang susi sa pera, kundi isang madilim na sikretong pilit na ibinabaon ni Mateo. Ang taong itinuring niyang kapatid ay isang halimaw na matagal nang pumatay ng sarili nitong asawa at si Esteban ay pinatay dahil nalaman niya ang katotohanan ito. Gagamitin natin ito, attorney. Sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nila ay magsisilbing pambayad sa kanilang mga kasalanan, mariing sabi ni Teresa. Samantala sa opisina ni Mateo, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring ay tila isang nakakangilong ingay na nagpapabaliw sa kanya. Nakatanggap siya ng balita na ang Bureau of Internal Revenue at ang NBI ay papunta na sa kanyang opisina para sa isang sorpresang raid. Ignacio, nasaan ang mga dokumento? Bakit hindi mo nakuha ang logbook?
Sigaw ni Mateo habang sinasakal ang kwelyo ni Ignacio. I tried, Mateo, pero nawala ang cellphone ko at ang bulldozer. Huli na nang dumating ang mga tao mo. Nanginginig na sagot ni Ignacio. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa labas. Hindi ito ang demolition na iniutos ni Mateo, kundi ang puwersa ng batas. Pumasok ang mga operatiba ng NBI, bitbit ang isang warrant of arrest. Ngunit hindi para kay Mateo ang unang posas. Ignacio Alcantara, you are under arrest for money laundering and complicity in the falsification of public documents. Deklarasyon ng opisyal. Nalaglag ang panga ni Ignacio. Tumingin siya kay Mateo, nagmamakaawa, ngunit tinalikuran siya nito. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ignacio ang isang anino sa labas ng salaming dingding ng opisina. Isang babaeng nakatayo sa di kalayo, ang suot ang isang itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakatali at may hawak na isang pamilyar na logbook. Si Teresa. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak. Nakatingin lamang siya kay Ignacio nang may matinding pait at isang pangakong hinding-hindi na muling mababali. Bakit si Ignacio ang unang isinakripisyo ni Mateo? At ano ang gagawin ni Doña Carlota kapag nalaman niyang ang kanyang kaisa-isang anak ay nasa kamay na ng mga pulis dahil sa sarili nilang kasakiman? Ang bawat titik ng batas na aking binibikas sa gabing ito ay tila isang matalim na espada na dahan-dahang tatapyas sa iyong maskara ng kabutihan, Mateo. Hindi na ako ang batang babaeng marupok na nanginginig sa takot. Ako na ang boses ng katarungang matagal mong sinubukang ibaon sa limot. Ang loob ng pansamantalang courtroom ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa harap ng mga camera na naglalabas ng live broadcast sa buong Pilipinas, nakatayo si Teresa Monteverde. Suot niya ang isang itim na suit na kasing talim ng kanyang mga titig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Inilalantad ang kanyang mukha nang wala ng bahid ng uling kundi puno ng determinasyon. Sa kabilang screen, makikita si Mateo na nakaupo kasama ang kanyang mga mamahaling abogado, pilit na pinananatili ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Your Honor, ang akusadong si Mateo ay hindi lamang nagnakaw ng yaman. Pinatay niya ang aking ama upang itago ang isang mas madilim na krimen, ang paglason sa sarili niyang asawa, si Clara. Panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid malamig at puno ng awtoridad. Narinig ang mabilis na paglanghap ng hangin mula sa mga taong nanonood sa loob at sa mga komento sa livestream. Ang mga marites ng buong bansa ay tila tumigil sa paghinga. Kinuha ni Teresa ang logbook at ang mga dokumento ng autopsy ni Clara. Dito sa mga pahinang ito na isinulat mismo ng aking ama, nakasaad ang bawat ebidensya ng unti-unting pagpatay ni Mateo kay Clara dahil sa selos at kasakiman. At nang malaman ito ni Esteban Monteverde, pinlano ni Mateo ang isang aksidente upang patahimikin siya. Objection. This is pure hearsay and character assassination. Sigaw ng abogado ni Mateo. Ngunit hindi natinag si Teresa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Your Honor, meron kaming huling saksi. Isang tao na matagal nang nagtatago dahil sa takot. Ngunit ngayon ay handa ng ilahad ang katotohanan. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking. Nanginginig. Ang balat ay tila papel sa kaputlaan. Siya ang driver ng truck na bumangga kay Esteban. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila huling hatol kay Mateo. Pagkakita sa lalaki, nawala ang kulay sa mukha ni Mateo. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay napalitan ng isang hilaw na ekspresyon ng takot. Sino ang nag-utos sa iyo na banggain ang sasakyan ni Esteban Monteverde? Tanong ni Teresa habang lumalapit sa saksi. Tumingin ang lalaki kay Mateo pagkatapos ay kay Teresa. Ang kanyang boses ay basag sa pagsisisi. Si Mateo po, binayaran niya ako ng malaking halaga at binalaan na papatayin ang pamilya ko kung hindi ko gagawin. Pinutol po namin ang preno ng sasakyan ni Sir Esteban bago sila umalis ng hotel. Isang malakas na kaguluhan ang sumabog sa loob ng courtroom. Ang tunog ng mga pag-iyak at galit na sigaw ng mga tao ay tila isang bagyo. Sa isang sulok makikita si Doña Carlota
na nanonood sa telebisyon ang kanyang baso ng alak ay nahulog at nabasag sa sahig ang likido ay kumalat na tila dugo, habang nakikita ang kanyang kaisa-isang pag-asa na gumuho. Tumayo si Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nagsisinungaling kayo, lahat kayo ay nagsasabwatan laban sa akin. Sigaw niya habang pilit na sinusugod ang kamera, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardiya. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa buong livestream, isang tunog na tila musika sa pandinig ni Teresa. Tumingin si Teresa ng diretso sa lens ng kamera. Tila ba tinitingnan niya ang bawat taong nang apo sa kanya? Hindi niyo kayang pumatay ng katotohanan. Kahit ganon niyo pa ito ibaon sa ilalim ng pera at kapangyarihan, palagi itong hahanap ng paraan upang lumabas at sumingil. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepo na mula kay Attorney Dante na nasa labas. Teresa, nakatakas si Doña Carlota. Nawawala siya sa kanyang mansyon. At balitang may dala siyang baril patungo sa kinaroroonan mo. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang isang sugatang tigre ay mas mapanganib. At si Doña Carlota ay wala nang natitirang mawawala. Kakayanin ba ni Teresa na harapin ang huling bagsik ng isang ina na nawala ng lahat bago niya tuluyang makamit ang kapayapaang inaasam? Ang tagumpay ay tila isang matamis na alak na may kahalong pait ng abo. Sa kabila ng pagbagsak ng mga pader na itinayo ng aking mga kaaway, nararamdaman ko pa rin ang malamig na haplos ng panganib na nagbabantay sa bawat sulok ng aking bagong silang na kalayaan. Paglabas ni Teresa sa gusali ng korte, ang hapon ay balot ng kulay kahel na langit, isang paglubog ng araw na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Ngunit ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng babala. Ang mga media at ang mga nagbubuning taga-suporta ay dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin habang tinutungo niya ang parking lot kasama si Attorney Dante. Teresa, huwag kang lalayo sa akin. Ang report ng mga pulis ay hindi pa rin nila mahanap si Doña Carlota. Bulong ni Dante, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa paligid. Huwag kayong mag-alala, Attorney. Alam ko kung nasaan siya. Hindi siya aalis nang hindi nakukuha ang huling hininga ng kanyang paghihigante. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait. Sa gitna ng katahimikan ng parking lot, isang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ng isang lumang sasakyan ang narinig mula sa madilim na sulok. Doon lumabas si Doña Carlota. Malayo na ang kanyang hitsura sa marang yang reyna ng Makati. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot at may mansanang dumi, ang kanyang buhok ay tila isang pugad ng gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na tanging ang pagkawala ng lahat ang makapagbibigay. Teresa? Ang tawag ni Carlota, ang boses ay paos at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hawak niya ang isang maliit na baril, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit, ang direksyon nito ay diretso sa dibdib ni Teresa. Sinira mo ang lahat. Ang anak ko, ang aking Ignacio ay nasa likod ng rehas dahil sa iyo. Ang aaking pangalan ng aking yaman, kinuha mo ang lahat. Hindi ko kinuha ang kahit ano sa iyo, Carlota. Ang sarili mong kasakiman ang dumiretso sa inyo sa hukay, mariing sagot ni Teresa, habang dahan-dahang humahakbang pabalapit. Ibinigay ni Papa ang lahat sa inyo, ang kanyang serbisyo, ang kanyang katapatan, pati na ang kanyang buhay. At anong isinukli niyo? Isang sampal at isang aksidente. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlota. He was just a mechanic. Isang thresher ng grasa na hindi dapat naging bahagi ng aming mundo. Pinatay siya dahil masyado siyang maraming alam. At ngayon, ikaw naman ang tatahimik. Itinutok ni Carlota ang baril. Ngunit bago pa man niya makabitaw ng mitsa, mabilis na humarang ang mga operatiba na kanina pa pala nakatago sa paligid sa utos ni Dante. Ang tunog ng mga mabilis na hakbang sa semento at ang sigaw ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Dahil sa gulat at panghihina, binitawan ni Carlota ang baril at napaluhod sa sahig,
humahagulgol sa gitna ng kanyang pagkatalo. Tapos na ang paghahari niyo, Carlota. Bulong ni Teresa, habang nakatingin sa matandang babae ngayon ay kinakaladkad na ng mga pulis. Ang bawat diamante sa leeg ni Carlota ay tila naging mga kadena na lalong nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Teresa si Ignacio sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga rehas, ang lalaking dati ay tila isang prinsipe ay mukhang isang lantang dahon. Teresa, please tulungan mo ako. Pakabitiwan mo na ang kaso. I'll do anything. I'll work in your shop, I'll be your slave, basta wag mo lang akong hayaang mabulok dito. Pagmamakaawa ni Ignacio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal. Tiningnan siya ni Teresa nang may matinding awa, ngunit hindi para sa kanyang kalagayan, kundi para sa kanyang pagkatao. Dangal ang wala sa iyo, Ignacio, hindi pera. Nung gabing tinalikuran mo ako sa hotel, doon mo rin tinalikuran ang iyong kaluluwa. Ang siyongkehi ng papa ko ay hindi tumatanggap ng mga taong marumi ang puso. Tumalikod si Teresa at naglakad palabas. Iniwan ang mga pagsusumamo ni Ignacio na tila mga hangin na nawawala ng saysay. Nang marating niya ang guho ng kanilang lumang talyer, nakita niya ang mga tao sa barangay na nagsisimulang maglinis at magtayo ng mga bagong haligi. Si Mang Cardo, si Aling Nena, at ang lahat ng mga thresher ng grasa ay naroon nagtutulungan ng walang bayad. Doon sa gitna ng mga kalawang at dumi, nahanap ni Teresa ang tunay na yaman na hindi kailanman maiintindihan ni Mateo at Carlota. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na larawan mula sa kanyang bulsa. Ang larawan nila ni Esteban noong siya ay musmus pa lamang. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama. Pa, nabawi ko na ang lahat. Malaya na tayo. Ngunit habang nakatingin siya sa abot-tanaw, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang bata. Sa loob nito ay isang sulat na walang pangalan, tanging isang pamilyar na simbolo ng isang alak na nang nakaguhit sa ibaba. Hindi pa tayo tapos, Teresa. Ang bilangguan ay pansamantala lamang. Ngunit ang galit ay habambuhay. Sino ang nagpadala ng liham na ito ngayong nasa loob na sina Mateo at Ignacio at meron pa bang mas malalim na kaaway na nagtatago sa likod ng mga anino ng Monteverde Energy? Ang pinakamasakit na bahagi ng tagumpay ay ang paglingon sa iyong tabi at mapagtantong ang taong naging dahilan ng iyong paglaban ay wala na roon upang masilayan ang iyong pagtatagumpay. Ang bawat palakpak ay tila isang malungkot na paalala ng isang yakap na kailanman ay hindi ko na muling mararamdaman. Nakatayo si Teresa sa tapat ng bagong tayong gusali ng Monteverde Legacy Industrial Center. Hindi na ito ang luma at tagping-tagping talyer na dinurog ng mga bulldozer ni Mateo. Ngayon ito ay isang makabagong pasilidad na gawa sa makintab na salamin at matibay na asero, isang simbolo ng pagbangon mula sa abo. Ngunit sa kabila ng kislap ng tagumpay, ang suot niyang itim na blusa ay tila nagpapahiwatig na may bahagi pa rin ng kanyang puso na nananatiling nagluluksa. Attorney Teresa, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting, tawag ni Mang Cardo. Suot ng matandang mekaniko ang isang maayos na uniforme, ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa kagalakan. Sa tabi niya ay si Aling Nena na hindi mapigilan ng pagluha habang nakatingin sa malaking portrait ni Esteban Monteverde na nakasabit sa lobby. Ngunit bago humakbang si Teresa, hinawakan ni Attorney Dante ang kanyang braso. Teresa, tungkol sa liham na may alakdan, nahanap na namin ang pinanggalingan. Ito ay mula sa isa sa mga kasosyo ni Mateo na nagtago sa ibang bansa. Ngunit huwag kang mag-alala na ilatag na natin ang lahat ng legal na harang. Wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Tumingin si Teresa sa malayo sa abot-tanaw kung saan ang mga barko sa Manila Bay ay tila maliliit na tuldok. Salamat, attorney. Ngunit natutunan ko na ang tunay na proteksyon ay hindi nanggagaling sa mga pader o sa baril, kundi sa katotohanang hawak mo. Hayaan mo silang magbanta. Ang aserong dumaan sa apoy ay hindi na natatakot sa kahit anong init. Sa gitna ng seremonya, dinala ni Teresa ang kanyang gunting patungo sa laso. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang marahan, ngunit determinadong tunog.
Nang maputol ang laso, ang tunog ng masigabong palakpakan ng mga manggagawa at ng komunidad ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi ito palakpak para sa yaman, kundi para sa danggal na muling nabawi. Pagkatapos ng pagdiriwang na mag-isa na lamang si Teresa sa loob ng kanyang bagong opisina, kinuha niya ang tansong kahon na nagligtas sa kanyang buhay. Sa loob nito, inilagay niya ang kanyang diploma sa abogasya at ang luma at may mansa ng langis na gwantes ng kanyang ama. Tapos na ang gabi, bulong niya habang nakadungaw sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagsisimula ng magningning tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang suong kahimo ay hindi na lang talyer. Ito na ang kanlungan ng lahat ng mga nangangarap na tulad natin. Isang marahang katok sa pinto ang narinig. Pumasok ang isang batang lalaki, ang anak ng isa sa mga mekaniko na may hawak na isang piraso ng bakal. Ate Teresa, sabi po ni tatay, kailangan daw po itong lagyan ng langis para hindi kalawangin. Napangiti si Teresa, isang tunay at payapang ngiti. Kinuha niya ang bakal at ang basahan. Halika, tuturuan kita. Ang bawat makina ay may puso at ang bawat puso ay kailangang alagaan para manatiling matatag. Habang itinuturo ni Teresa sa bata ang sining na itinuro sa kanya ni Esteban, tila ba naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat, isang pamilyar na bigat, isang pamilyar na amoy ng langis at pagmamahal? Alam niyang sa bawat pag-ikot ng gear at sa bawat kislap ng asero, mabubuhay ang alaala ng kanyang ama. Ang paghihiganti ay natapos na, at ang natitira na lamang ay ang mahaba at banayad na proseso ng paghilom. Sa ilalim ng malawak na langit ng Maynila, nahanap ni Teresa ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng isang pusong natutong magpatawad habang nananatiling tapat sa katarungan. Paano nga ba sinusukat ang isang buhay? Hindi sa dami ng gintong nakatago sa bangko, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago dahil pinili mong manatiling matuwid sa gitna ng likong mundo. Lumipas ang mga taon at ang bawat dapit hapon sa Valles Maynila ay tila isang dula ng kulay na nagpapaalala kay Teresa na ang bawat dilim ay may kaakibat na liwanag. Sa itaas ng kanyang opisina sa Monteverde Legacy Industrial Center, nakatanaw siya sa Manila Bay. Ang dagat ay kalmado kasing payapa ng kanyang kalooban na matagal ding nabulabog ng unos ng paghihiganti at paghati. Attorney, narito na po ang mga dokumento para sa scholarship program ng mga anak ng ating mga mekaniko. Ang boses ni Mang Cardo ay may kasamang malapad ng ngiti. Ang dating matandang mekaniko ay isa na ngayong iginagalang na supervisor. Hindi na lang langis ang nga sa kanyang mga kamay, kundi ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Salamat, Mang Cardo. Yan ang pinakamahalagang pirma na gagawin ko ngayong araw. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang gintong panulat. Napag-alaman ni Teresa na si Mateo ay pormal ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa loob ng malamig na rehas, ang tanging kasama ni Mateo ay ang anino ng kanyang mga kasalanan at ang pangalan ni Clara na habambuhay na uusig sa kanyang konsensya. Si Ignacio naman ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya, isang anino ng dating sarili na ngayong ay unti-unti nang natututong tumayo sa sariling mga paa nang walang tulong ng kanyang ina. At si Doña Carlota, ang reyna ng Makati, ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Doon sa gitna ng kanyang mga gunita, suot pa rin niya ang kanyang mga wad na diamante habang kausap ang mga anino ng isang kahariang matagal nang gumuho dahil sa kanyang sariling kapalaluan. Dumalaw si Teresa sa himlayan ni Esteban Monteverde bago tuluyang lumubog ang araw. Inilapag niya ang isang sariwang bouquet ng mga puting bulaklak at ang maliit na brooch na gawa sa gears ang rega, long tinanggihan noon sa hotel sa Makati. Patinatanong nila ako kung napatawad ko na ba sila, bulong ni Teresa habang hinahaplos ang malamig na marmol. Ang pagpapatawad pala ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang katarungan. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Malaya na ako pa. Malaya na tayo. Nararamdaman niya ang banayad
Nasimoy ng hangin tila isang haplos ng pasasalamat mula sa kanyang ama. Ang bawat patak ng luha na ibinuhos niya noon ay naging mitya ng isang mas matibay na pundasyon. Ang suong kurhi na dati ay amoy kalawang at dumi ay naging simbolo ng dangal, isang salitang mas mahalaga kaysa sa bilyon-bilyong pisong iniwan ni Esteban. Natutunan ni Teresa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap na mga hiyas o sa taas na mga gusali. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumingin sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan ang makatulog sa gabi nang may malinis na budhi at ang pagmamahal na ibinibigay mo sa mga taong walang ibang maibabalik sa iyo kundi ang kanilang katapatan. Sa huling sulyap niya sa papalubog na araw, isang matamis na ning-iti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng sakit, kundi isang titwit ng pag-asa. Ang bakal na dumaan sa pinakamainit na apoy ay siya na yung pinakamatibay na sandigan ng mga taong nangangarap. Vita nagtatapos ang paglalakbay ni Teresa Monteverde, isang paglalakbay mula sa abo patungo sa liwanag mula sa paghihigan at patungo sa tunay na pagmamahal at paghilom. Dahil sa dulo ng lahat, ang danggal ng isang tao ay kasing tibay ng mestizo o bakal hindi nabubulok ng panahon at hindi nadudurog ng kahit anong tadhana. Sa huling sulyap ni Teresa sa tahimik na dagat, alam nating ang bawat lamat sa kanyang puso ay hindi natanda ng pagkawasak, kundi mga ukit ng isang buhay na naging kasing tibay ng asero sa gitna ng apoy. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta ang inyong mga puso matapos nating baybayin ang madilim at mabatong landas na pinagdaanan ni Teresa? Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin. Hanggang sa huling yugto ng kwentong ito, aminin ko sa inyo habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nilapastangan ang danggal ni Teresa sa gitna ng hotel sa Makati, at ang sandaling pumanaw si Esteban sa kanya mga bisig, ay hindi ko mapigilang mapaluha. Ang bawat luhang humalo sa itim na langis ng makina ay hindi lamang basta tinta sa papel. Ito ay sumasalamin sa bawat isa sa inyo na patuloy na lumalaban at nagpapanatili ng danggal kahit pilit na ibinabaon ng mundo. Ang kwentong ito ay alay ko sa bawat mestizong bakal. Ang mga pusong dumaan sa matinding init ng pagsubok, ngunit lumabas na mas matibay, mas makintab at mas may halaga. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhang minahal at kinamuhian natin, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya niyo rin bang piliin ang pagpapatawad kapalit ng inyong sariling katahimikan o mananatili kayong nakakapit sa sakit ng nakaraan? Nasaan ka man ngayon habang nakikinig, marahil ay nagluluto ng hapunan para sa iyong mga anak, naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Sana ay naging kasama mo ako sa iyong mga gawain. Ibahagi mo naman sa amin sa comment section kung saang dako ka ng Pilipinas o ng mundo naroroon at kung anong bahagi ng kwento ang pinakamabilis na nagpatibok ng iyong puso. Ang inyong mga kwento at karanasan ay palaging may puwang sa aming pakikinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Manatiling matatag, manatiling marangal. Pamagat ng kwento ang dangal ng mestizong, bakal paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.